So guys, ngayon gagawa po tayo ng DIY dishwashing liquid. Para sa mga kagaya kong mamshi na gusto makatipid na at saka at the same time pwede rin pong kumita kahit nasa bahay. Napakadali lang po yung gawin natin ang ating DIY dishwashing liquid. Kailangan lang natin ng isang set na ganito para paggawa ng dishwashing natin. So, kung nagtatanong kayo saan pwede makabili, marami pong ganito sa online. Let's say, Lazada and Shopee, meron po yan. Very affordable din naman. Kayang-kaya sa bulsa. At the same time, matagal po ninyong magagamit kung pansarili nyo lang din siyang gagamitin. Ikagaya sa amin, ginawa ko na rin po siyang business lalo na may tindahan kami ng ukayan. Kaya naisipan ko rin magbenta na lang din ng ganito sa aming ukayan. So, start na po tayo. Ito pala yung tinatawag na bubble enhancer. Ayan. Tips ko lang din po sa mga medyo sensitive kasi parang powder din siya. Kung ako sa inyo, gumamit na lang din po kayo ng mask para safe din po. Kasi minsan nakakaubog po yung ganito lalo na pag mga first timer. Kasi una din kung paggawa nito, din siya nakakaubog. Gaya niyan. Dalawa pa lang ginagamit ko na pack ng bubble enhancer. Pero sa isang sakit niya, nakasama, isa lang talaga, ikaw na lang bahala mag-additional. Kasi ako parang hindi ako satisfied doon sa bula na kasama doon sa kit niya. So, ayan, ilagay natin yung dalawa. Pag nalagay na natin yan, yung dalawang bubble enhancer, saka naman natin siyang halo-haluin. May tubig pala akong na-prepare na pala. Sorry, hindi ko pala una kanina yung sa tubig. Ang tubig na nilagay ko pala dito sa timba na to is 15 to 16 liters siya. Pero pagka nakagawa kayo ng dishwashing, pwede siyang umabot ng 18 to 19 liters siya. Kasi parang dumadami pa tabi siya. So, ayan, halu-haluin lang po natin, guys. Kasi sa mahal ng bilihin din ngayon, mas gusto natin kahit paano makatipid-tipid man lang. I'm sure hindi ito nawawala sa bahay natin ang dishwashing liquid. Ayan. So, ayan. Kung mapapansin nyo, pakita ko lang din pala. Ayan, mabula na siya. Ayan siya. Mabula na siya. And then, i-mix natin pala ang tinatawag na gel. Itong gel na to, kailangan pag nilagay nyo, dahan-dahan pala siya. Dahan-dahan na ibubuhos to. Although may instruction to pag bumili kayo dun sa online. May instruction naman po yan. Basahin nyo na lang po. So, ganyan lang siya. Kasi pagka hindi nyo siya hinahalo-halo ng mabilis, ang tendency kasi nito, guys, manumuumuo siya. Hindi magiging maganda yung kalalabasan niya the next day. So, ayan. Ganito lang siya. Halo-halo lang tayo, guys. Mikos-mikos pa. Sabi pa nga nila. Mikos-mikos. Dapat mabilis din yung halo nyo. Kaya, para sa mga walang muscle, magkakamuscle kayo pag ganitong ginawa nyo. Although nakakangalay, sa umpisa nakakangalay din siya. Pero kasi ako parang nasanay na lang din kasi ako. Halos, every week kasi ako gumagawa nito.
Yan, malaking tipid din to para sa atin sa pang-araw-araw kasi hindi talaga ito mawawala sa bahay natin. Ayan. Ayan, mauubos na siya. Ayan, halo-halo lang ulit. And then, ito pala ang next natin. Ito yung tinatawag na bubble enhancer, guys. Ayan, halo-halo lang po lahat yan. Tuloy-tuloy pa rin ang paghalo-halo talaga natin. Para ma-mix lahat siya. And then, ito naman, ito yung tinatawag EPDA. Pang 3-in-1 siya. Tapos, ito yung foam booster. Foam booster naman. Napakadali lang naman talaga siya gawin. Kasi, basta sunod-sunodin lang. Lahat. And next, ito na po yung tinatawag na coloring. Since na bubblegum yung pinili kong flavor ngayon, itong gagawin ko. So, expect nyo na po na kulay blue siya. Ito yung isa sa mga bestseller din namin sa tindahan na flavor. Kasi yung amoy niya talaga as in bubblegum. Pero hindi naman siya makapit talaga totally sa mga plato o baso. Hindi siya ganun. Tatanggal din po yung amoy. Kasi akala nila pag maamoy daw, pwedeng kumapit sa mga plato or baso, sa mga utensils. So, ayan. Halo-halo lang po ulit. Walang kamatayan halo-halo, guys. Ayan siya. Kung mapapansin nyo, ayan, kulay blue na siya. So, halo-haloin pa rin natin. Para mag-spread pa yung kulay. And then, ito naman yung next natin ay yung tinatawag nilang asin. Ewan ko, asin. Thickener kasi itong tawag dito sa ano yung sa package, thickener. Ito kasi yung magpapalapot na. As usual, kailangan talaga ng mabilis ang halo din kasi, tsaka dahan-dahan din kasi, pagka hindi mo siya na mabilis ang hinalo, hindi masusunod yung gusto mong texture ng dishwashing. Yung ibig ko sabihin, hindi siya magiging parang malapot ba?
Kagaya sa mga nabibiling branded na sa mga supermarket. Ganun. So, ang technique talaga kailangan mo dito is halo-haloing maigi. Tsaka mabilisan din. Para makuha mo yung lapot mo talaga. Kasi na-try ko rin po gawin to eh. Yung hindi ko siya gaano mabilisan hinahalo. Tsaka hindi ko siya inubos yung ganitong pack ng thickener. Ang tag nito, para lang din siyang tubig. So, ayan na. Nakakangalay, in fairness. Pero laban lang. Para sa kinabukasan. Charot-charot na. Halo-halo pa mo. Actually guys, maraming flavor to. May tinatawag silang lemon, calamansi, raspberry, antibac, ano pa ba yun? Ito nga yung bubble gum. Halos magkasing kulay lang naman yung antibac at saka bubble gum. Pero 3 colors lang talaga kadalasan ang ino-order ko, which is yung lemon, calamansi, at saka ito mga bubble gum. Yung antibac hindi ako gaano dun. Parang one time lang ata ako nagawa. Pero mas nagustuhan nila kasi itong bubble gum na. Kaya yun na lang din ang dinabalik-balikan. Kaya 3 flavor na lang lagi kong in-order. So, ayan na. Naubos na natin yung siya. Tinatawag na asin. Ayan, medyo malapot na yan guys. Nag-iiba na yung mo. Hindi na siya parang tubig. And then next na natin yung last, yung flavor na. Ito na yung bubble gum na. Isa lagay na natin. Amoy na amoy talaga yung bubble gum flavor na talaga siya. So, ayan. After natin mahalo-halo, sisit aside muna natin to. Kinabukasan na natin siya babalikan para malaman natin kung mawawala nga ba yung bula niya. So, ayan.
Ang nakalagay dun sa instruction, within 24 hours daw, bago mo siya ulit pwede nang gamitin. Pero ako naman kasi minsan, as long na ano siya, wala na yung mga bula, pwede ko na siyang gamitin. Ayan, medyo nakakangalay na siya guys kasi malapot na nga siya. Ayan, ganito siya. May mga bula siya. So, ayan. Halo-haloin na lang natin ito. And then, ano na natin to, tatakpan na natin ito. So, ayan na. Kuha na ako. Ayan. I-cover na natin to. Bukas naman babalikan natin siya guys. So, ayan. Thank you so much. So, ito na guys. Tingnan natin kung may bula pa. Ayan. So, ayan. Wala na yung bula-bula natin. Pagka ganyan, pwede na natin isalin yan guys sa lalagyan. Actually, yung ginagamit kong panglagayan ganito lang. Yung sa Wilkins. Kasi, ang ginagawa namin pang refill lang yan. So, pagka ganyan, pwede na yan maibenta ulit bukas yan. So, ayan. Maraming salamat po sa mga nanood at saka nag-abang sa premiere ko na ito. At sana din po, makatulong din po yan para sa inyo sa mga gusto pong mag-DIY din po ng dishwashing. Ayan na po yung tips natin para sa inyo po. Kayang-kaya nyo rin po yung gawin at pagkakitaan. Yun lamang guys. Thank you so much. Until next my video po. Bye-bye.